Halos 100 operatiba ng Hezbollah ang napatay sa mga operasyon ng Israeli sa Southern Lebanon noong mga nakaraang araw. Ayon sa mga assessment, napatay ang mga operatiba sa mga airstrike at sa mga ground fight ayon sa militar ng Israel. Samantala, ang IDF ay nagbigay ng isa pang babala sa mga sibilyang Lebanese na naninirahan sa hangganan ng Israel na lumikas na sa kanilang mga tirahan. 37 mga towns at villages ang sinabihan ng IDF na lumikas na at magtungo sa northern part ng Awali River. Ayon kay Colonel Avichai Adrai, ang IDF Arabic language spokesman, ang mga aktibidad na ginagawa ng Hezbollah laban sa IDF ay nagtutulak sa kanila na umaksyon din. Ang mga evacuation ay naganap sa gitna ng mga ground operation ng Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon na inilarawan naman ng militar bilang limited, localized at targeted raids laban sa Hezbollah. Ayon sa Lebanon's Health Ministry, noong ika-4 ng Oktubre, 37 katao ang napatay sa mga pag-atake ng Israel sa mga nakaraang araw. Dagdag pa dito ang 151 mga tao na nasugatan. Samantala, sinabi ng IDF na nagsagawa ito ng mga airstrike sa 15 Hezbollah sites sa Beirut na nakatarget naman sa mga weapon manufacturing facilities, mga depo at mga kritikal na infrastruktura. Ayon din sa mga militar, mayroon din silang mga hakbang na ginawa upang mabawasan ang pinsalang idudulot nito sa mga sibilyan, gaya na lamang ng mga precision munitions at aerial surveillance. Ayon pa sa IDF, sinadyang ilagay ng Hezbollah ang mga weapon production facilities nito sa ilalim ng mga residential buildings sa Beirut, kung saan ito ang nagiging dahilan kung bakit nalalagay sa panganib ang mga sibilyan. Dagdag pa dito, sinasabing halos 200 rockets ang inilunsad mula sa Lebanon patungo sa hilagang Israel noong ika-3 ng Oktubre. Iniulat din ng IDF ang isang barrage gamit ang karagdagang 10 mga rockets mula sa Lebanon na nakatarget naman sa lugar ng Haifa Bay sa parehong araw. Ang barrage na ito ay nag-trigger ng mga sirens alarm sa Krayot at sa mga kalapit na bayan nito. Sinabi ng IDF na ang ilan sa mga rocket ay matagumpay na naharang habang ang iba ay nakarating sa mga open areas kung saan wala namang naiulat na nasugatan o malaking pinsala. Ang hukbo ng Israel ay nag-ulat na ang bilang ng mga namatay mula sa patuloy na pakikipaglaban sa katimugang Lebanon ay tumaas ng 9. Kinumpirma din ng IDF ang pagkamatay ng 21 years old captain na si Ben Zion Falak noong ika-2 ng Oktubre. Isang commander din ng Hezbollah na nasa Communication Division ay napatay sa isang airstrike ng Israel sa Beirut ayon sa claim ng mga militar ng Israel. Pagdadagdag pa ng IDF, ang nasabing commander na si Rashid Saqafi ay isa sa nag-invest ng significant efforts sa pagde-develop ng komunikasyon sa pagitan ng lahat ng unit ng Hezbollah upang mapanatili ang daloy ng impormasyon. Samantala, isa pang Hezbollah field commander ang napatay sa isang Israeli airstrike sa Southern Lebanon habang isinasagawa ang ground operations. Naglabas din ng IDF ng bagong footage na nagpapakita ng mga sundalo ng Golani Infantry Brigade na nagsasagawa ng mga operasyon sa Southern Lebanon. Sa pamamagitan ng isang coordinated operation kasama ang Israeli Air Force, isang gusali sa paligid ng mga sundalo ng Golani ang inatake na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang commander ng regional unit ng Hezbollah. Natuklasan ng mga Golani troops ang ilang mga armas at kagamitan sa panahon ng mga operasyon sa katimugang bahagi ng Lebanon. Inamin din ng IDF na pinatay nito si Kader Shahabia, ang commander ng Mount Dov region ng Hezbollah, sa pamamagitan ng isang airstrike noong ika-2 ng Oktubre. Sinasabing si Shahabia daw ang responsable sa July rocket fire sa Mashdal Shams na nagresulta naman sa pagkamatay ng 12 bata. Naiugnay din siya sa maraming anti-tank missile at rocket attack sa mga post ng IDF sa rehiyon. Kinumpirma din ng IDF ang pagkamatay ni Muhammad Yusef Anisi, isang pangunahing tauhan sa Precision Guided Missile Project ng Hezbollah, sa isang airstrike sa Beirut.
Si Anisi ay nagtrabaho sa Hezbollah's Weapons Production Division at kinilala bilang isang leading expert sa mga precision-guided missiles. Ayon sa Times of Israel, ang IDF daw ay nakakakita na ng mga palatandaan ng pagkapagod sa mga Hezbollah fighters na nasa katimugang bahagi ng Lebanon. Sinasabing ang pagkapatay ng maraming commander at field officers ng Hezbollah ang nagiging sanhi nito. Samantala, ayon naman sa Lebanon, ang mga pag-atake daw ng Israel noong ika-4 ng Oktubre ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit na-cut off ang isang international main road na patungong Syria. Ito ay matapos ding sabihin ng Israel na ang Hezbollah ay nagtatransport ng mga armas gamit ang civilian crossing. Ang strike na ito ay lumikha ng 12 feet wide crater ayon kay Lebanon Transport Minister Ali Hamiyeh. Sinabi din ng minister na ang pag-atake sa gilid ng Lebanese border ay pumutol sa isang kalsadang ginagamit ng mga Lebanese na tumatakas patungo sa Syria. Inakusahan din ng IDF ang Hezbollah sa paggamit nito sa civilian mass na border crossing sa pagitan ng Lebanon at Syria para ipuslit ang mga armas ng Iran. Libo-libo na ang tumakas sa Lebanon sa pamamagitan ng crossing nitong mga nakaraang araw sa gitna ng tumitinding alitan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sinabi ni Avichai Adrai na ang Hezbollah ay lumipat sa paggamit ng Masnaa crossing para sa smuggling ng mga armas matapos ang mga Israeli strikes na nakatarget sa iba pang mga border crossing. Ang head ng militar ng Israel ay nanumpa noong Huwebes na patuloy na aatakihin ang mga posisyon ng Hezbollah sa buong Lebanon at sinasabing ang grupo ay hindi papayagang manirahan pabalik sa mga kuta nito. Sinabi rin niya na ang mga tropa ay nagtatrabaho sa paglikha ng seguridad sa Hilaga at ibabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan pagkatapos ng higit sa isang taon. Breaking news. Ito pala ang next target ng Israel. Inakusahan ng former Israeli Prime Minister Ehud Barak na malamang na aatakihin ng Israel ang industriya ng langis ng Iran bilang symbolic retaliation sa pag-atake ng ballistic missile ng Tehran noong Martes, iniulat ng The Guardian noong Biyernes. Mayroong compelling need at imperative para sa Israel na tumugon. Sa tingin ko, walang sovereign nation sa mundo ang maaaring hindi mag-respond, sabi ni Barak sa isang panayam. Binanggit ni Barak ang mga recent strikes sa Houthi oil facilities sa Yemen's Hodeidah bilang isang modelo para sa mga Israeli aerial strikes na maaaring mangyari bilang tugon sa pag-atake ng Iran. Ang pag-atake sa Hodeidah ay sinundan ng paglulunsad ng mga missile ng grupo ng terror na sinusuportahan ng Iran patungo sa Jewish state. I think we might see something like that. It might be a massive attack and it could be repeated more than once, sinabi niya sa The Guardian. Ayon sa isang ulat ng Reuters, nagawa nilang mag-export ng oil worth $35 billion annually, kahit na nasa under international sanctions. Habang nagpahayag ng matinding pagtutol si US President Joe Biden sa posibleng pag-target sa nuclear site ng Iran, sinabi ni Barak na ang ganitong pag-atake ay maaaring hindi epektibo bilang pagpapaliban sa regime's ability na magkaroon ng nuclear arsenal. Mayroong ilang mga commentators at maging ang ilang mga tao sa defense establishment na nagtanong bakit hindi na lang atakihin ang nuclear military program. Tanong ni Barak. Medyo mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Marahil ako ang pinaka-hawkish na tao sa Israeli leadership na arguing na ito ay worth considering at seriously dahil mayroong aktwal na kakayahan na palitan sila ng ilang taon. That's not the case right now because Iran is a de facto threshold country. Argumento niya. They do not have yet a weapon. Maaaring tumagal sila ng isang taon para magkaroon ng isa at kahit kalahating dekada para magkaroon ng isang small arsenal. Practically speaking, hindi mo sila madaling madidelay sa anumang significant manner. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Akala nila laro lang to, bulag sila sa kanilang superiority complex. Ito
ang mga salitang binitawan ni Russian President Vladimir Putin noong katapusan ng February 2024 nang sagutin niya ang mga komento ni Emmanuel Macron, presidente ng France. Si Macron ay nagsabi na hindi niya inaalis ang posibilidad na pumasok ang French troops sa Ukraine sa gitna ng giyera na nagdulot ng kontrobersya sa buong Europa. Marami sa NATO ang agad pumalag sa mga sinabi ni Macron at sinabing walang posibilidad na ang mga NATO forces ay papasok ng Ukraine. Pero si Putin, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag may threat, gumawa rin ng sarili niyang banta. Sinabi niya na ang mga Western nations, na ang ibig sabihin niya talaga ay NATO, dapat maintindihan na ang Russia ay may mga weapon na kayang tamaan ang mga target sa kanilang teritoryo. Tapos, binitawan niya ang malaking banta. May banta raw ng digmaan gamit ang mga nuclear weapons na pwedeng magdulot ng pagkawasak ng sibilisasyon. Hindi ito ang unang beses na nagbitaw ng nuclear threat si Putin simula noong nagsimula ang giyera. Pero ito ang pinakatuwirang banta na direkta sa NATO. Ang mensahe ni Putin ay simple. Huwag kayong tatawid sa red line o ang lahat ay magdurusa. Pero hindi ito gumana ayon sa plano ni Putin. Sa halip na matakot ang NATO, ang mga banta niya ng nuclear annihilation ay nagtulak sa organisasyon na maging mas handa at organisado. Kailangan nilang maging handa na tapatan ang banta ng Russia at siguraduhing hindi kakayanin ng Russia ang kanilang puwersa. Kaya ngayon, naghahanda ang NATO para sa posibilidad na mag-deploy ng hanggang 800,000 troops papuntang Ukraine sa isang iglap. Ang mga paghahandang to ang focus ng video natin ngayon. Titingnan natin kung paano naghahanda ang NATO para sa deployment ng ganitong kalaking puwersa sa Ukraine at bakit nila ito ginagawa. Sasagutin din natin ang mahalagang tanong, ano ang maaaring mangyari kung talagang pumasok sa digmaan ang NATO laban sa Russia? Simulan natin sa mga paghahanda ng NATO. Nagsimula ang lahat noong January 2024 sa pamamagitan ng pag-organisa ng pinakamalaking drills na ginawa ng NATO simula noong Cold War. Ang drills na ito ay tinawag na Operation Steadfast Defender 2024 at naganap mula January 22 hanggang May 31. Ayon sa Reuters, kasama sa operation na ito ang halos 90,000 troops mula sa lahat ng NATO allied nations. Kasama na ang 50 ships mula sa destroyers hanggang sa malalaking aircraft carriers. Nagpractice din ng NATO kung paano magde-deploy ng air forces nila gamit ang 80 fighter jets, drones at helicopters. Dagdag pa rito ang 1,100 combat vehicles. Kasama na ang 533 infantry fighting vehicles at higit sa 133 na tangke. Isang operation na hindi pa nagagawa ng NATO sa mga nakaraang dekada. Ano ang layunin ng Operation Steadfast Defender? Para i-rehearse kung paano makakatulong ang US troops sa European allies nila sa mabilisang deployment, lalo na kung magkadigmaan laban sa isang near-peer adversary. Siyempre, sa context ng operation at location nito, ang tinutukoy nilang near-peer ay Russia. Si Chris Cavoli, isa sa mga top commanders ng NATO, ay nagbigay ng detalye tungkol sa operation. Sinabi niya na ang primary focus ng Operation Steadfast Defender ay ang pagpapatupad ng mga regional defense plans ng NATO para sa eastern flank. Gagawin ito sa isang simulated conflict scenario na kasama ang near-peer adversary. Dagdag pa niya, ang operation ay magpapakita ng kakayahan ng NATO na mabilis na mag-deploy ng puwersa mula North America at iba pang bahagi ng alliance para palakasin ang depensa ng Europe. Ang drills na ito ay mas malaki pa kaysa sa Trident Juncture na ginawa noong 2018 na may 50,000 participants. Sa mga nakaraang memorya ng NATO, ang mas malaki pang exercise ay ang Reforger noong 1988 sa Cold War na may 125,000 na participants. Sinabi rin ni Cavoli na ang second part ng Operation Steadfast Defender ay magfo-focus sa pag-deploy ng NATO Quick Reaction Force sa Poland. Mahalaga ang location na iyon dahil ang Poland ay nagbibigay ng ruta papuntang Balkan states malapit sa north ng Ukraine pati na rin sa Baltic Sea.
May direct land route din ito papuntang Ukraine mula southeast borders ng Poland. Kabilang sa ibang nations na involved ay ang Germany, na nagsisilbing central hub para sa mga incoming troops, at ang mga bansang tulad ng Norway at Romania na nasa gilid ng NATO alliance. Parang prelude lang ang Operation Steadfast Defender sa pwedeng mangyari. Ito ang pahayag ng NATO na handa silang mag-deploy ng malaking bilang ng troops para labanan ang anumang banta mula sa Russia. Isa rin itong sagot sa mga banta ni Putin simula noong nagsimula ang giyera sa Ukraine. Bagamat nagsimula na ang operasyon bago pa magbitaw ng banta si Putin noong February, kaugnay ng sinabi ni Macron, malinaw na hindi natakot ang NATO sa mga banta ni Putin at nagpatuloy ang operasyon hanggang mid-May. Pero tandaan, 90,000 troops lang ito. Posibleng kayanin pa ng Russia ang bilang na yan, lalo na kung magpapatupad ang Russia ng second wave ng mobilization na maaaring magdagdag ng 300,000 soldiers sa kanilang puwersa sa Ukraine bago matapos ang 20,000. Pero gaya ng sinabi natin, prelude lang ang Operation Steadfast Defender. Mas malaki pa ang tunay na plano ng NATO. At ito ay ang paghahanda na mag-deploy ng hanggang 800,000 troops laban sa banta ng Russia. Noong July 2024, iniulat ng Newsweek na ang German newspaper na Der Spiegel ay nakakuha ng top secret military documents mula sa NATO. Nakasaad sa mga dokumentong ito ang plano na lumikha ng isang arterial highway sa buong Europe, kasama ang US, na magpapadali sa pag-deploy ng daan-daang libong tropa laban sa Russia kung kinakailangan. Ang Germany ang magiging sentro ng arterial highway na ito. Ayon sa report, gagamitin ng highways, railways at ports ng Germany bilang launching points ng NATO troops papuntang Eastern Front. Bukod sa direct passage papuntang Ukraine, magagamit din ng NATO ang arterial highway na ito para magdala ng troops sa Poland at mga base sa mga bansang tulad ng Romania. Kung matatandaan, kasama sa Operation Steadfast Defender ang mga bansang ito sa troop movement exercises noong unang bahagi ng 2024. Iniulat pa ng Newsweek na ang arterial highway na ito ay hindi lang para sa transportasyon ng hanggang 800,000 NATO soldiers, kundi pati na rin ng mga weapon systems at halos 200,000 armored vehicles at tanks. Ang pinaka nakakabahala para kay Putin ay ang mga planong ito ay magbibigay daan para mailipat ang lahat ng sundalo at kanilang kagamitan sa Eastern Front sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Dalawang bahagi ng logistical infrastructure ng Germany ang magpapahintulot na magawa ito. Ang mga port nito sa North Sea at ang A2 highway. Simulan natin sa mga port. Ayon sa Center for Eastern Studies, mayroong 19 seaports ang Germany na bumubukas papunta sa North Sea. Para sa konteksto, ito ay bahagi ng tubig na mahirap makuha ng Russia. Para makarating sa North Sea, kailangang dumaan ng Russia sa Baltic Sea na may panganib na bombahin sila ng Estonia, Latvia, Lithuania, Finland at Sweden na lahat ay mga NATO allies. O kaya kailangan nilang dumaan sa Hilaga at bumalik sa sarili nilang ruta sa Norwegian Sea, kung saan kailangan nilang lampasan ng Norway, isa pang NATO ally, bago makapasok sa dagat na pinalilibutan ng UK, Germany, Holland at Denmark. Sa madaling salita, mahirap para sa Russia na kontrolin ang North Sea. Pagbalik sa mga seaports ng Germany, ang mga ito ay iba't ibang laki, mula sa mga malalaking international hubs tulad ng Hamburg at Rostock hanggang sa mga regional ports tulad ng Wismar at Nordenheim. Lahat ng ito ay may mahalagang papel sa deployment ng 800,000 na sundalo sa Eastern Front. Hindi lang pwede nilang tanggapin ang mga sundalo mula sa mga nabanggit na European countries na ide-deploy sa pamamagitan ng land-based transportation routes, kundi sila rin ang magiging pangunahing entry point para sa mga sundalo mula sa US. Magpapadala ang Amerika ng mga sundalo nito mula sa North Atlantic Ocean na daraan sa North Sea at papunta sa Germany. Dagdag pa rito ang kakayahang magpadala ng transport papuntang Baltic Sea
na magdadala ng sundalo papunta sa Baltic States at Poland bago dumaan sa Germany. May malakas na waterborne infrastructure na handa. Sunod ay ang A2 highway na kilala rin bilang Bundesautobahn 2. Nagsisimula ito sa lungsod ng Oberhausen sa kanlurang bahagi ng Germany at umaabot ng halos 300 miles papunta sa labas ng Berlin sa silangan ng Germany. Mahalaga, malapit itong nagtatapos sa border ng Germany, kaya nagbibigay ito ng paraan para magpadala ng sundalo papunta sa Poland at posibleng hanggang Baltic States para palakasin ang Eastern Front. Pero may problema sa A2 highway. Ang ruta ay may 230 bridge na magiging malinaw na target para sa Russia sa kanilang pagsisikap na pigilan ang mobilization ng NATO. Kahit ilang tulay lang ang mapabagsak, hindi man ito gagawing walang silbi ang A2. Mapipilitan ang daan-daang libong sundalong gagamit nito na lumihis sa ibang daan, kaya't babagal ang kanilang deployment. May mga contingency plan ang NATO para sa ganitong sitwasyon. Magtatayo sila ng mga base sa kahabaan ng highway para magbigay ng resupply at pagkain sa libu-libong sundalo na gagamit nito para maglakbay. Ang mga maliit na base na ito ay magiging napakadalas na halos kada 1,000 hanggang 1,640 feet. May puwang para huminto at magresupply. Para sa konteksto, ang A2 ay 300 miles at bawat milya ay katumbas ng 5,280 feet. Ibig sabihin, magkakaroon ng humigit kumulang 5 resupply points kada milya na may kabuuang 1,500 resupply points sa buong main ground-based route na gagamitin ng NATO para mag-transport ng 800,000 na sundalo. Siyempre, hindi nito tuluyang sinusolusyonan ang problema sa mga tulay. Ayon sa isang tagapagsalita ng Bundeswehr Homeland Defense Command, ang plano ay hindi lang nakasentro sa isang motorway bilang aksis ng galaw sa Germany, kundi kasama rin ang maraming motorways at federal highways. Sa madaling salita, ang A2 ay isang halimbawa lamang ng maraming highway na palalakasin ng Germany gamit ang mga supply points para sa pagtransport ng NATO troops. May iba pang contingency plans. Noong isang buwan bago lumabas ang NATO documents, iniulat ng UK newspaper na The Express na ang NATO ay gumagawa ng 5 superhighways na magdudugtong sa buong Europe. Muli, Germany ang magiging sentro. 5 ports nito sa North Sea ang tatanggap ng daan-daang libong sundalo mula sa US at iba pang bahagi ng Europe. Ngunit may iba pang ruta na magagamit. Isa sa mga ito ay ang pagpapalapag ng mga sundalo ng Amerika sa Netherlands na dadalhin papuntang Germany gamit ang tren bago gamitin ang parehong transport mode para makarating sa Poland. Magkakaroon din ng mga backup ports sa Italy, Greece at Turkey na may mga talakayan para magtayo ng ika-5 port sa Norway. 5 karagdagang opsyon sa labas ng Germany para sa paglapag ng mga sundalo. Ang mga darating sa Italy ay maaari ring gumamit ng tren papunta sa Germany bago magpatuloy. Ang Greece at Turkey ay magbibigay ng opsyon sa NATO na lumapit sa Russia sa pamamagitan ng Mediterranean na may posibilidad na magpadala ng sundalo papunta sa Bulgaria at Romania. Pagdating naman sa Norwegian port, magbibigay ito ng madali ang ruta papunta sa Baltics sa pamamagitan ng Sweden at Finland. Gayon din ang posibleng pagdaan sa Baltic Sea. Mahalaga, walang limitasyon ang mga koridor na ito sa mga lokal na regulasyon. Lahat ng ito ay magbibigay ng malayang transportasyon para sa mga sundalo, kargamento at kagamitan ng NATO nang walang kailangan para huminto sa mga border. Nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Newsweek tungkol sa mga land corridors na ito sa isang ulat noong June 2024. Ayon dito, ang mga plano para sa mga land corridors ay nasa paggawa na ng ilang dekada. Ang Italy, halimbawa, ay konektado sa Slovenia, Croatia at Hungary at may plano na gamitin din ang Dutch port city ng Rotterdam ng NATO Alliance. Kasama ng focus ng Germany sa mga superhighways at pagiging hub para sa mga sundalong darating mula North Sea, isang komplikadong logistical web ang lumilitaw. 6 na bansa, kapag isinama ang Norway, ang magsisilbing landing points para sa mga sundalo mula sa US at iba pang bahagi ng Europe.
Bawat isa ay magbibigay ng iba't ibang ruta papunta sa Eastern Front na lumikha ng sunod-sunod na contingency plans. Kung sakaling wasakin ng Russia ang mga tulay sa A2 highway, haharapin pa rin nito ang posibilidad na bumaha ang mga sundalo mula sa Italy, Holland, Greece, Turkey at ilang iba pang bansa. Simple lang ang ideya. Lumikha ng maraming entry points na hindi kakayanin ng Russia na pigilan ang mass deployment ng sundalo. Pero may isa pang tanong, bakit napakahirap ng NATO sa pagbuo at pagpapalakas ng network na ito? Pagkatapos ng lahat, mayroon ng malaking presensya ang US sa Europe. Ang militar ng Amerika ay mayroong 100,000 na katao na nakakalat sa buong Europe upang tulungan ang mga estado ng kontinente, magbigay ng mabilis na tugon sa krisis at pamahalaan ang mga training duties. Nakapwesto ang US Navy's 6th Fleet sa Italy, kasama ang 2nd Fleet sa North Atlantic. Dagdag pa ang 20,000 na sundalo na ipinadala mula February 2022 pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Pero may dalawang problema. Hindi ito sapat at kailangan ng mga bansang European na makahanap ng paraan para mamobilize ng maayos ang mga sundalo. Kaya naghahanda ang NATO ng land corridors para mabilis na madala ang mga sundalo sa Eastern Front. Bawat araw na nasasayang sa logistic ay dagdag na pagkakataon para sa Russia na umabante o sirain ang mga ruta. Ang ikalawang dahilan ng network na ito ay ang paghahanda ng NATO para sa mas malawak na digmaan laban sa Russia. Ayon kay Jan Kalberg, bawat daan papuntang silangan ay posibleng gamitin ng US at Europe. Pinipilit ng NATO ang mga kasamang bansa na panatilihin ang maayos na kondisyon ng mga daan, tulay, port at reles ng tren. Umaasa sila na hindi kakailanganin ang mga rutang ito, pero kailangang handa ang lahat. Matagal nang alam ng NATO na kailangan maghanda. Noong 2014, 3 bansa lang ang umabot sa 2% military spending target. Pero sa 2024, 23 na bansa ang aabot o lalampas sa target na ito. Malaking senyales na seryoso ang NATO sa paghahanda. Nagbago na rin ang mga pahayag ng NATO sa gitna ng Ukraine War. Sa simula, maingat sila na huwag i-provoke ang Russia. Pero ayon kay Rob Bauer, NATO's Military Committee Chief, sa isang talumpati noong January 2024, malinaw na naghahanda na ang NATO para sa posibleng labanan kontra sa Russia. Kahit hindi direktang commitment ang sinabi ni Bauer na magpapadala ng sundalo sa Ukraine, malinaw ang mensahe kay Putin. Handa na ang NATO lumaban. Kasama dito ang malalaking paghahanda sa logistics ng Europe para maipakita kay Putin na seryoso sila. Ang plano nila, ihatid ang 800,000 na sundalo sa Eastern Front bilang tugon sa banta ni Putin, malayo sa dating pagiging kampante ng Europe. Tumaas ang military spending ng NATO, nagbago na rin ang tono ng kanilang mga leader at inilunsad ang Operation Steadfast Defender 2024, ang pinakamalaking military exercise ng NATO simula Cold War. Lahat ng ito ay nagpapakita na hindi lang salita ang paghahanda ng Europe, kundi may mga aktwal na hakbang na ginagawa para suportahan ng US kung sakaling kailanganin. Classic na halimbawa ng kasabihang, if you want peace, prepare for war. Isa pang dahilan ng bagong logistics network ng NATO ay ang realization na kulang ang kanilang rapid response plans laban sa banta ng Russia. Dati, 40,000 lang ang troops sa NATO Response Force, NRF. Pero ngayon, malaking pagbabago ang dala ng bagong plano. Kaya naman, ipinapakita ng NATO kay Putin na hindi na sila yung dating kampante. Basic na sa kanilang mag-deploy ng 800,000 troops within 3 to 6 months. Higit pa rito, mahalaga ang arterial highway plan ng NATO dahil kaya ng Russia na tamaan halos lahat ng target sa Europe gamit ang kanilang ballistic missiles. Kaya kailangan ng NATO ng backup plans kapag tinarget ng Russia ang mga critical na infrastructure tulad ng bridges at ports. Kung sakaling magdigmaan ang NATO at Russia, kaya ng NATO i-deploy ang kanilang troops sa lahat ng strategic locations sa Europe, mula Baltic hanggang Mediterranean. Malaking papel din ang gagampanan ng Turkey na pwedeng magbukas ng ruta sa Black Sea at Crimea.
Dagdag pa dito, maaaring samahan ng 900,000 Ukrainian troops ang NATO na magbibigay ng combined force na 1.7 million soldiers. Sa ganitong conventional war, dapat kaya ng NATO talunin ang Russia. Pero may mga kailangan pa ring pag-isipan, tulad ng posibleng pagsali ng mga kaalyado ng Russia, tulad ng North Korea, Iran o China. Gayunpaman, kahit maraming sundalo ang mga kaalyado ng Russia, hindi sila kasing organized ng NATO's 32 member countries. At sa bilis ng deployment ng NATO, mahihirapan ang Russia sa logistics. Pero hindi kayang burahin ng mabilis na deployment ng NATO ang banta ng nuclear weapons ng Russia. Kapag natulak sa pader, maaaring bumalik si Putin sa nuclear blackmail.